Boss, kaya mo bang hamunin si Manny Pacquiao ng suntukan? Sabihin mo sa kanya, siya maghamon, darating ako. Oh. Sige. Wala ka mong gloves, ha? Kamakamao. Laban ako dyan. Welcome sa isa na namang episode na Ayon sa Batas, ang show na sasawsaw ulit sa issue ni Norman Mangusin. Sa last video natin tungkol kay Mangusin, maraming netizens ang nagsasabi na ako daw ay nag-aabogado para kay Mangusin, pero hindi po yan totoo. Wala kaming ugnayan ni Mangusin o ng kung sino man sa kanyang team. Sa channel na ito, batas ang lagi nating issue. Kaya kung ano man ang pinaglalaban ni Mangusin at ni Makagago, labas na po tayo doon. For the views lang talaga tayo at syempre, para makapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol sa batas. And speaking of batas, magkakaroon na naman ng bagong legal issue na poproblemahin si Mangusin dahil mukhang si pambansang kamao Manny Pacquiao naman ang kanyang makakalaban. Kasi noong January 31, 2026, nilabas ni Mark Jason Warnacolahewa o mas kilala sa pangalang Makagago or MJ for short, ang kanyang interview kay Manny Pacquiao. At sa interview nga na ito, pinakita ni MG ang sinabi ni Norman Mangusin na may utang daw si Manny Pacquiao sa kanya sa halagang $30 million o 1.7 billion pesos. Sinabihan ko nga si Johnny. Sinabihan ko nga si Johnny. Ikaw, huwag na huwag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post ka taon na lang, magpo-post yan sa FLL family yan. Ginanong si Johnny. Alam mo may utang sa akin yan. Hindi ko nagbabayad eh. Mga po ba yan? Si Manny. $30 million ang utang sa akin. Sino ba ito? Naputi 1 billion 700. Sino ba ito ba? Nagtatrax yata ito ah. At ang response naman ng ating pambansang kamao ay wala daw siyang utang kay Mangusin. In fact, ayon kay Manny Pacquiao, hindi niya kilala si Norman Mangusin at hindi niya pa ito namimit. Nasabi po niya, Boss Manny, na kayo daw ay, yun nga, narinig niyo, na Hindi trapo ko pa daw. na-meet yan. Ayun, hindi niya na-meet. Tapos definitely wala kayong utang dyan, tama? Hindi ko nga kilala. At saka, Akala ko nga, adik yung pinano mo yun. At ayon sa mga abogado ni Manny Pacquiao, grounds na daw for cyber libel ang paratang ni Mangusin dahil maraming nakanood. Manny Pacquiao, guys, mangungutang ng ganyang kalaki. Sabi nga ng abogado ko na kasuhan siya eh. Ito yung abogado ni Boss Manny, so... Attorney Brando? Actually, Boss Manny... Ground ba yun sa ano? Sa... Cyber libel. Attorney, ano? Cyber libel yan. Kasi... Sinisiraan pinost siya sa Manny social media, Pacquiao. maraming nakapanood niyan. Sa side naman ni Norman Mangusin, inamin niya na totoong hindi pa niya na-meet si Manny Pacquiao dahil ang kaibigan daw niya ay ang kapatid ni Manny Pacquiao na si Rogelio Pacquiao na ngayon ay governor na ng Sarangani. Yun hong kapatid niya na naging gobernador at congressman si Ruel, yan ho ay kahit papano masasabi nating kaibigan, nung hindi pa siya politiko, way back 2010, 2010 ho, that was 16 years ago, si Ruel ho, si governor, ay kalaro ko minsan ng tong-it, kalaro ko ng bilyar. Unang-una, wala ho akong pinakalat sa channel ko na masamang balita with regards to the former Senator Manny Pacquiao. Sa totoo lang, hindi pa ho kami nagkita ng personal niya. At sa kwento ni Mangusin, si Pacquiao daw ay nangutang kay Bernard Chong na business partner daw ni Mangusin para i-promote daw ang Pacquiao versus Matis fight. At itong si Bernard Chong naman daw ay nangutang ng pera kay Mangusin para idagdag sa ipapautang ni Bernard Chong kay Manny Pacquiao. Nagkaroon ng Pacquiao-Batiste fight at si Senator Manny Pacquiao during that time ang nag-promote ng sarili niyang laban sa Malaysia, sa Kuala Lumpur. I have a business partner noong mga panahon na yon, Bernard Chong. Sa madalit sabi, may pagkakataon na nag-promote si Senator Manny ng sarili niyang laban, yung Pacquiao-Matisse fight. And there is a big money amount involved. And my friend told me, pwede ba pahiram muna ako pare ng ganitong amount? Idadagdag ko lang para ipairam kay Senator. Lumipas ang 2019, hinihingi ko na yung pera ko, parang may problema yata. Parang something nalugi yata
yung laban ni Senator Manny sa Kuala Lumpur. Something like that. Parang ganun lang. Hanggang sa dumating, umabot sa korte yung usapan. At lagi akong kasama kasi ako pa at abogado ko ang nag-lay down ng card. Kaya lang, hindi ako involved sa kasuhan, gawa ng wala akong first-hand information doon sa problema nila. Pero, doon sa problema nila, may kabahagi akong pera. So, ang unang issue natin ay kung pwede bang managot si Mangusi ng cyber libel dahil sa paratang niya na may utang si Manny Pacquiao sa kanya. Para malinaw sa lahat, alamin muna natin kung ano ba yung kasong libel. Ayon sa Article 353 ng Revised Penal Code, ang libel ay isang malisyoso at publikong paratang ng isang krimen, bisyo, kapansanan, totoo man o haka-haka, o anumang kakulangan, kondisyon, katayuan o pangyayari na maaring magdulot ng kahihiyan, kasiraan o paghamak sa isang tao. At ayon naman sa Article 355 ng Revised Penal Code, ang libel o paninirang puri ay maaaring magawa sa pamamagitan ng pagsulat, pagprint, radyo, theatrical or cinematic exhibition, cinematographic exhibition o anumang parehong pamamaraan. Nagiging cyber ang libel kapag ang paninirang puri ay ginamitan na ng computer system alinsunod sa Section 4, Paragraph C, 4 ng Republic Act No. 10175 o mas kilala bilang Cybercrime Prevention Act of 2012. And make no mistake na ang debt shaming o ang pagpapahiya sa isang tao na may utang is a discreditable act at pwedeng maging grounds ng cyber libel. Sa kaso ni Mangusi, hindi niya tinatanggi na sinabi nga niya sa isang video na kumakalat sa internet na may utang sa kanya si Manny Pacquiao. Ang ganyang klaseng gawain ni Mangusin ay isang paraan ng debt shaming. Kaya, pwedeng managot si Norman Mangusin ng cyber libel. Kaya lang, sinabi ni Mangusin na yung video na nakita ni Pacquiao kung saan sinasabi ni Mangusin na may utang si Manny Pacquiao sa kanya ay isang private conversation. Ayon kay Mangusin, hindi daw siya ang nag-video niyan at wala daw siyang intensyon na i-publish ang nasabing video. Roel, ikaw na bahala magsabi kay Manny mo ha. Yung mga nagpunta sa kanya ng mga sulsol, sila ang nagpapakalat niyan. Dapat sila ang kasuhan nila. Okay? At hindi nyo ako makakasuhan dyan. Unang-una, private yan. At hindi ko yan binidyohan. Sila ang nag-video niyan. So, it is not my intention to publicize. In fact, ang aligasyon ni Mangusin ay illegal ang pag-record ng kanyang conversation dahil wiretapping di umano ang ginawa sa kanya. Sabi ni Ben Tabling, ito parang palipad ulit, Boss FLM. Di ba, wiretapping din ginawa ni MG sa'yo? Oo nga, wiretapping talaga, oo. Oo, malamang. Ang wiretapping ay pinagbabawal ng Republic Act No. 4200 o tinatawag nating Anti-Wiretapping Law. Ipinagbabawal ng Section 1 ng Anti-Wiretapping Law ang pag-tap o pag-intercept ng kahit anong private communication gamit ang kahit anong device or equipment upang patagong pakinggan o i-record ang nasabing private conversation. Bukod dyan, pinagbabawal din ng batas ang isang tao na magkaroon ng kopya o pag-replay ng nasabing wiretap conversation. At ayon sa Section 2 ng nasabing batas, kung sino man ang lumabag sa batas na ito, ay pwedeng makulong sa pagkakabilanggo ng 6 na buwan hanggang 6 na taon at panghabang buhay na disqualification sa paghawak ng public office. So, sino ba ang nag-record ng di umano'y private conversation daw ni Mangusin? Ang sabi ni NG, si Mac Pablo daw ang nag-record ng nasabing private conversation ni Mangusin. Ang galing talaga ng hinayupak na ito. Kaso lang, hindi lang kaibigan niya ang kausap niya, kundi napakaraming tao, mga kahombre ko. At si Mac Pablo ho, ang nag-record niyan. At nasa kulungan siya nito noong 2020. Si Mac Pablo ay isang vlogger na dating supporter ni Mangusin. Pero kalaunan, nagkaroon din sila ng hindi pagkakaunawaan ni Mangusin. And as far as I know, hindi naman tinatanggi ni Mac Pablo na siya nga ang nag-record ng nasabing private conversation daw ni Norman Mangusin. In fact, naglabas pa nga si Mac Pablo ng full version ng nasabing private conversation ni Mangusin sa kanyang YouTube channel. Pero yung full version na yan ay hindi pa rin buo. At kung mapapanood niyo yung full version ng nasabing video, totoo nga na marami siyang kausap dito. Pero
Just because na maraming kausap si Mang Husin nung time na yan does not mean na hindi na yan private conversation. And just because marami siyang kausap sa video at that time does not automatically mean na nagbibigay na siya ng consent, whether express or implied, na i-record ang nasabing video. At wala rin akong nakita sa video na mag-i-indicate na nagbigay nga ng consent si Mang Husin na i-record ang nasabing video. At sinubukan ko talagang hanapin yung uncut version ng video para malaman kung alam niya talaga na nire-record yung usapan na yan, pero hindi ko makita yung uncut version. At although maraming beses na nating napatunayan na hindi talaga mahilig magsabi ng totoo si Mang Husin, hindi natin pwedeng basta-basta i-dismiss ang kanyang aligasyon na private video daw ito nang walang ebidensya. Kaya, hindi pwedeng maalis sa ating isip ang possibility na private conversation nga talaga ang nasabing video. Besides, ayon sa kasong De Leon versus Luis, sinabi ng Supreme Court na lahat ng pagdududa sa isang criminal case ay dapat i-resolba in such a way na magiging pabor sa akusado. Ang desisyong ito ng Korte Suprema ay alinsunod sa Article 3, Section 14, Paragraph 2 ng 1987 Constitution na nagsasabing ang akusado ay presumed innocent until proven guilty. Kaya, unless makakita tayo ng evidence na pumayag si Norman Mang Husin na i-record ang nasabing video, i-assume ko na lang for the purpose of this video na private conversation nga ang video kung saan sinabi ni Mang Husin na may utang sa kanya si Manny Pacquiao. At dahil private conversation ang nasabing video at walang pahintulot si Mang Husin na i-record ito, nilalabag ng video na ito ang Section 1 ng Anti-Wiretapping Law. At ayon naman sa Section 4 ng Anti-Wiretapping Act, ang kahit anong communication or information na nakuha in violation of the Anti-Wiretapping Act ay hindi pwedeng gamitin bilang ebidensya sa kahit anong korte. Sa madaling salita, dahil ang video ni Mang Husin kung saan sinasabi niya na may utang si Pacquiao sa kanya ay isang private conversation daw at nirecord ito ng walang pahintulot niya daw, it means hindi pwedeng gamitin ang nasabing video bilang ebidensya sa kahit anong kaso laban kay Mang Husin. Pero, does that mean na hindi na pwedeng kasuhan ni Pacquiao si Mang Husin ng cyber libel dahil sa death shaming? Pwede pa rin po. Kasi hindi lang naman yan ang video ni Mang Husin kung saan sinabi niya na may utang sa kanya si Manny Pacquiao. In fact, sa live ni Mang Husin, lagi niyang sinasabi na umutang si Pacquiao sa kanya through Brenchong pero hindi niya alam kung nagbayad na. Nasingil mo na ba si Pacman sa 1.7B? Ewan ko kay Bernard yata, nasingil na kasi binayaran na ako ni Bernard eh. Pero kasama ako doon. Nandun ako nung dinimanda ni Bernard. Ako nga nag-utos kay Bernard, nakasuhan yun eh. Andun ako noon. Ang problema, mismong si Mang Husin din ang nagsabi na as early as April 2019, nagkabayaran na pala si Brenchong at si Pacquiao. March, kung hindi ako nagkakamali, March of 2019, April, tapos ang kaso. Nagkasundo. Pumunta sa akin si Bernard, Tol, areglado na. Ito pa ha, binalik niya yung pera ko. Yung sa akin, ibinalik ni Bernard. Sabi ko, tapos na ba? Opo, tapos na. Which means, as early as April 2019, alam na ni Mang Husin na bayad na ang di umano'y utang sa kanya ni Manny Pacquiao. Kaya, yung live stream niya nung mga nakaraan kung saan sinasabi niya na may utang sa kanya si Manny Pacquiao is a willful and deliberate assertion of a falsehood. In short, kasinungalingan. So ano nga ba ang point ni Mang Husin na sabihin sa kanyang followers na may utang si Pacquiao sa kanya when in fact, as early as April 2019 ay bayad na pala ang nasabing utang? And as we discussed sa previous video natin kay Norman Mang Husin at MG, which pwede niyong mapanood right here, para makapagkaso ng libel ang isang public figure, ang libelous statement ay dapat maling aligasyon base sa maling palagay. In this case, ang pahayag ni Norman Mang Husin na umutang sa kanya si Manny Pacquiao ng $30 million, even though alam niya na bayad na pala ito as early as April 2019, ay isang maling aligasyon base sa maling palagay, which makes Norman Mang Husin liable for cyber libel. Ang second issue naman natin ngayon ay yung tungkol naman kay Aling Junisha na nanay ni Manny Pacquiao. Dahil sa parehong interview ni MG kay Manny Pacquiao, pinakita ni MG kay Manny ang video ni Mang Husin kung saan tinawag niya na masahol pa sa baluga si Aling Junisha.
Alam mo kasi nakakahiya, nakakaano. Doon pa lang sa bloodline ko sa ina ko, royal blood na ho ako. Okay? So kay mangusin kay Marcos ako, royal blood pa rin ho ako sa nanay ko. Oo. Condonia at royal blood si Aling Revy, bakit mukhang baluga? Sagot. Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Sagot. Yun lang yun. Ano? Osman. Pero, ang sagot naman ni Mangusin dyan ay may isang account daw na nagangalang Manny Pacquiao na verified pa ang nag-comment sa kanyang live na duling daw ang nanay niya. So, gumanti lang daw si Mangusin doon sa nag-comment sa kanyang live. Kaya, sinabi niya na ano naman ang nanay mo. Mayroong gumamit ng pangalan ni Pacquiao, hindi ko lang matandaan sa mga live ko. Ang nakalagay, Manny Pacquiao. May check pa. Hindi naman natin alam kung siya yon. Alam mo kung sabi niya, paano naman papatulan ni Pacifico ang nanay mo? Duling ang nanay mo. Nanay ko na yung dinamay. Ano sa tingin mo sa akin? Hindi ako gaganti. Diba? Pero hindi ko alam kung kailan pa yun nangyari. Ano sabi ko? Di kung duling ang nanay ko, ano naman ang nanay mo? Malinaw na malinaw sa video na ang sinabi ni Mangusin ay masahol pa sa baluga si Aling Dionisio at hindi ano naman ang nanay mo. Pero setting aside that fact, ang gustong sabihin ni Mangusin ay gumanti lang daw siya sa nag-comment sa video niya. So ang issue natin ay kung pwede pa rin bang kasuhan si Mangusin ng cyber libel even though gumanti lang naman siya sa nag-comment sa live niya. Ang sagot dyan ay pwedeng-pwede pa rin dahil ang pagganti o retaliation ay hindi exemption sa paggawa ng krimen. And take note, magkaiba ang retaliation o paghihiganti sa self-defense dahil ang self-defense ay pwedeng maging exemption upang hindi managot ang isang tao sa isang krimen. Bukod doon, sa kasong People versus Advincula, sinabi ng Supreme Court na pagdating sa retaliation, ang aggression o pag-atake ng tao na nang unang ng away ay natapos na nung gumante ang taong inaway. Samantalang sa self-defense naman, ang aggression ng taong unang ng away ay tuloy-tuloy pa rin nung gumante yung taong inaway. Sa kaso ni Mangusin, kahit na gumanti lang daw siya sa nag-comment sa video sa live niya, ay hindi pa rin yun magiging sapat na depensa sa kasong cyber libel. Kaya lagi tayong dapat maging maingat sa sasabihin natin, whether in person or through social media. Dahil ang lahat ng sinasabi natin ay maaaring makaapekto sa mga tao sa paligid natin. Whether ang impact nito ay makikita natin ngayon or after 8 years. But the bottom line is, dapat maging responsable tayo sa ating mga sinasabi. That is our show for today. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like, share, and subscribe. I'll see you next time and session adjourned.